A blessed, blessed Tuesday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. And tayo po ay dadako sa ating morning devotion kahit malapit na magtanghali, ano, kasi marami pong inasikaso ang iyong lingkod. Ayan, at bago tayo magsimula sa ating morning devotion, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa oras na ito, sa pagkakataon na kami ay magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Maraming salamat sa kalakasan, sa karunungan, at sa napakadami mo pong pagpapala na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Maraming salamat sa umagang ito, sa lahat ng aming nagawa at sa lahat ng aming gagawin pa, Panginoon. Ikaw po nawa ang patuloy na manguna sa amin. Gabayan mo po ang iyong lingkod na siyang magbabahagi ng iyong banal na salita sa umagang ito. Kasyahan mo po ako ng iyong banal na spirito at tulungan mong maibahagi ko ang iyong mga salita ng may kalinawan at karunungan. Gayon din, Ama, patuloy kong idinadalangin na ang bawat isa na nakakasama namin online at nanonood ng replay ng live na ito ay patuloy mo ring gabayan at samahan at tulungan, Panginoon, na ang lahat ng aming mga salita mo na pinagbubulay-bulayan ay patuloy na maunawaan at patuloy na tumanim sa puso't isipan ng bawat isa. Tulungan mo, Panginoon, na ang iyong mga salita ay patuloy na maging liwanag sa aming mga buhay. At Ama, patuloy mo ring haplusin ang lahat ng mga mahal namin sa buhay at mga kapatiran na nasa banig ng karamdaman. Ikaw po nawa, Panginoon, ang sumama at tumulong sa kanila na mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok na ito na kanilang pinagdaraanan. Gayon din, Panginoon, ingatan mo rin ang lahat ng mga mahal namin sa buhay na hindi namin kapiling sa mga oras na ito. Ano man ang kanilang ginagawa, ano man ang kanilang pinagkakaabalahan, Panginoon, ikaw po nawa ang mag-ingat at sumama sa kanila at tulungan mo, Panginoon, na nawa sa susunod na pagkakataon ay makasama namin sila sa ganitong gawain. At Ama, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, ito man po ay lihim o hayag. At ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. A blessed, blessed morning kay Ate Rose. Ayan, good morning sa iyo at sa lahat ng kasama mo sa iyong tahanan. Dito sa amin ngayon sa Laguna ay sobrang lakas ng hangin pag umaga. Pag gabi, hindi masyadong mahangin, pero basta umaga na at katulad nito, no, magtatanghali na, malakas pa rin yung hangin, tapos medyo makulimlim, no. Kaya, well, sa akin, no, gusto ko yung medyo cool ang weather, no? Pero syempre lahat tayo nangangailangan ng sunshine. Ayan. And I hope na sa lugar ninyo ay maayos ang weather at malayo kayo sa anumang sakit o karamdaman. At sa umagang ito, no, ang ating morning devotion ay may pamagat na unexpected guest. Ayan. Sino kaya itong unexpected guest? At ang ating teksto ay matatagpuan natin sa Luke chapter 19 verse 1 to 10. Pero bago yan, no, meron pala akong tanong sa inyo. Gusto nyo ba ng unexpected guest? Ayan. Ano ba ang nararamdaman ninyo pagka meron kayong nabalitaan na may biglang bibisita sa inyo, sa inyong lugar? At kumbaga ay ito ay importanteng tao, no? Siguro kayo, no, mamadali kayo na, naku, maglinis tayo ngayon kasi baka pupunta siya rito sa bahay natin. Ihanda natin yung best natin na mga mga gamit diyan, no, mga plato. Naalala ko noon, no, meron kaming yung mga gamit na nilalabas lang namin pagka may bisita. Ayan. Pero si Mami kasi talaga maingat siya sa mga gamit, no. And later on, yung mga gamit niya na yun, no, binigay niya sa amin 3. Hinati-hati niya sa akin, kay Ading Shirley at saka kay Ate Day. Kaya makikita mo yun yung mga treasured na mga gamit at yun nilalabas pagka may bisita. Ayan, kasi parang nakaugalian na natin yung ganun, no, pagka merong special guest, gusto natin
Kasi siguro meron talaga tayong ugali na yung bang meron tayong welcoming na attitude na pagka merong bibisita sa atin, masaya tayo no na paghandaan yung tao na yon. Ayan. So yun yung ating pag-uusapan ngayon, no? Unexpected guest. At ang ating teksto ay matatagpuan natin sa aklat ng Lucas Kapitulo 19, versikulo 1 hanggang 10, or Luke chapter 19, verse 1 to 10. Ito po yung sinasabi sa English. Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but because he was short, he could not see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, "Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today." So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter, "He has gone to be the guest of a sinner." But Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here and now I give half of my possession to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount." Jesus said to him, "Today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost." Wow, ang ganda, no? Ang ganda nito. Alam mo, paborito namin tong kwento sa sa Sunday school, yung tungkol kay Zacchaeus, no? Zacchaeus was a wee little man, no? And he climbed up a sycamore tree. Yan. Gustong-gusto ng mga bata kantahin yan eh. At totoong napaka kamangha-mangha itong pangyayari sa buhay ni Zacchaeus, na isang tax collector. Kasi nung panahon na yun, pagka tax collector ka, no, meron kang image na nang aapi ka sa mahihirap, kasi dahil syempre nagko-collect ka, no, parang andoon yung yung eagerness mo na makakuha, no, kahit itong tao na ito ay naghihirap, no. So ganun yung mga tax collector, no, nung panahon na yon, no. And so si Zacchaeus, no, ay kumbaga sa paningin ng mga tao nung panahon na yun, si Zacchaeus ay sinner, no? Siya ay makasalanan. Pero nang mabalitaan niya, no, na darating si Jesus, no, ang ating Panginoong Diyos sa kanilang lugar, at alam niya kung saan ito dadaan, no? So inabangan niya. Kaso nga lang, dahil maliit siya, no, kaya doon siya sa puno ng sycamore. Alam mo itong puno daw ng sycamore, sabi nila para itong kamatsili. Alam mo yung kamatsili, yun eh, 'di ba, may mga tinik-tinik yun. So maaring hindi niya ininda kung ano yung mga tinik-tinik nito, dahil sa eagerness niyang gusto niyang makita ang ating Panginoong Jesus. At kamangha-mangha, no, nang matanaw siya ng ating Panginoong Jesus, no, kilala siya by name. Yun. Sabi niya, Zacchaeus, sabi niya, no, sabi niya, "Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house." Wow, no? So, di ba napakagandang isipin na sa dinami-dami ng tao doon, no, isang taong maliit, no, na katulad ni Zacchaeus, na tinuturing nilang sinner, ang namasdan ng ating Panginoong Jesus, at binigyan niya ng pagkakataon, no, kasi sabi niya rito, "Today salvation has come to this house, because this man too
is a son of Abraham. Yun. So, napakagandang pagbulay-bulayan natin itong buhay ni Zacchaeus. Sabi dito sa ating morning devotion, sabi niya nga rito, what prompted him to climb the tree? Sabi niya, tax collectors were perceived as traitor because they heavily taxed their own people to serve the Roman Empire. Yet, Jesus had a reputation for accepting them. O, kasi hindi lang naman si Zacchaeus, no, ang tinanggap niya, di ba? May isang apostle, no, na tax collector na si Peter yun, no? So, Zacchaeus might have wondered if Jesus would accept him too. Being short in stature, however, he could see over the crowd, no? Perhaps he climbed a tree to seek him out. Yun talaga ang gusto ni Zacchaeus. Gusto niya talagang makita ang ating Panginoong Jesus. Kaya siya umakyat. And Jesus was seeking Zacchaeus too. Ayan. Kasi sabi niya nga rito sa dulo, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Kaya hinahanap din niya si Zacchaeus. Kaya dito, no, may isip natin sa ating buhay. Parang minsan, insignificant tayo, hindi naman tayo ganun ka-importante at madalas nagkakamali-mali tayo, no? Pero napakagandang maisip natin sa araw na ito na mahalaga tayo sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Kung si Zacchaeus, no, ay naging mahalaga sa paningin ng ating Panginoong Diyos, hinanap niya. Tayo din, no? Tayo rin, hinahanap din tayo ng Panginoon. When Christ reached the tree where he was perched, he looked up and said, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. Jesus considered it absolutely necessary that he be a guest in this outcast home. Imagine that, the Savior of the world wanting to spend time with a social reject. Oo nga, no? Di ba napakagandang isipin, no? Na sa mata ng tao, parang rejected tong si Zacchaeus, pero hinanap siya ng Panginoon at gusto niyang manahan. Gusto niyang pumasok sa tahanan ni Zacchaeus. Alam mo ba, yung thought na gustong ng Panginoon na kumain doon, mag-spend ng time doon, no? Talagang pinahahalagahan niya, no? Pinapakita niya na ganun kahalaga, no? Itong tao na to na sa paningin ninyo ay makasalanan. Kaya dito, makikita natin na kahit sa ating buhay, no? Kumakatok ang ating Panginoong Diyos. Gusto niya tayong makasama. Gusto niyang manatili sa ating tahanan. Gusto niyang papasukin natin siya sa ating tahanan, sa ating buhay. Yan. So whether it's our hearts, relationship, or lives that need mending, like Zacchaeus, we can have hope. Jesus will never reject us when we turn to Him. He can restore what's been lost and broken and give our lives new meaning and purpose. Napakaganda, no? Totoo. Si Zacchaeus, no, ay isang example, no, ng kung gaano kahalaga ang tingin ng Panginoong Diyos sa kanyang mga anak. Ayan. So, sabi nga, 'di ba, meron ngang parable na yung isang pastol, iiwanan niya yung 100 na tupa para hanapin lang itong nag-iisa na naliligaw. Ganon tayo sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Jesus, no? Hahanapin niya tayo dahil tayo ay Kanya. Ayan. So muli, a blessed morning. A blessed morning kay Ading Shirley at sa lahat ng kasama mo sa iyong tahanan. I-check ko pa, no? Parang meron pa tayong isang kasama, pero kung hindi ko man po nakikita, no, later makikita ko rin. A blessed morning sa inyo at sa lahat ng kasama ninyo saan man kayo naroon ngayon. At bago tayo magtapos, tayo ay yumuko at manalangin.
Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang aral na kaloob mo sa amin sa umagang ito. Maraming salamat sa buhay ni Zacchaeus na siyang nagpapaalala sa amin, Panginoon, na ikaw ay laging kumakatok sa puso ng iyong mga anak. At Panginoon, buksan mo ang aming puso. At Panginoon, pumasok ka sa aming puso, sa aming tahanan. Ikaw po ay manatili, Panginoon. At tulungan mo, Panginoon, na ang aming buhay ay palaging mag-reflect, Panginoon, sa iyong glory, mag-reflect ang iyong kabutihan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. At Ama, lagi mo pong linisin ang aming puso't isipan at gawin mo po kaming karapat-dapat palagi sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. Muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Muli, a blessed morning po sa bawat isa, and see you later sa ating evening devotion sa pangunguna pa rin ni Sister Joanna. Ayan. Good morning. God bless.